Di ba? So, di ako ba din? Bahala ka sa buhay mo. Pagdating ng alas 10 ng gabi, nag-ring yung telepono. Si Ambassador Tita Biblia. Ay, hindi pwede hindi sagutin. Ambassador. Hello? Pagdating! Oo. Gusto ko lang sabihin sa iyo, ikaw ang in-appoint the head ng technical and physical. Sabi ko, wala ako doon sa building. Sabi niya, kaya nga kita tinatawagan kasi wala ako. Sabi ko, mabuti pa sana, umatid ako para masabi ko hindi ako pwede. Anyway, tapos na eh. Nailagay na. At ang magic word naman na sinasabi ng mga yan, ay kung ayaw mo, sabihin mo sa cardinal. Sino naman ang sasabi ko? Ayoko po. Okay. Wala na. Di ba na? Ay sige po, ano po bang kailangan? Kailan po ang activity? Saan po gagawin? Ay, gagawin po ang activity sa UST. August. Sabi ko, UST? Tita, alam niyo dyan sa UST na yan, yan ay bumabaha. Magkasundo lang mga dagdagan na umihin na sabay-sabay, bumabaha dyan. Kaya sabi niya, kaya ikaw pinili namin. Ano po? Patipigilin ko ulan? Eh, pero isang buwan, Father, para magdasal na awang umulan. Ayaw ko sirain ang aking tulog. Eh, sabi ko, ano po? Pero nung inisip ko, bakit ka ba sa UST ko football field? Ilibre. Mahilig tayo sa ilibre. Anyway, di araw-araw, nagdasal ka, meeting, ganyan. Nag-budget sa ilaw, sa estate, sa lo and behold, the night before the activity, umulan. Sabi ko sa Diyos, Lord, sa dinami-dami naman ang araw na pwede umulan, yun pa. Alam mo naman ang tagal ko na nagdadasal na walang umulan. Ay, habang sinasabi mo umulan, habang umulan, habang nagre-reklamo ka, lalo lumalakas ang ulan. Pero may mga ganun na. Father, mahina po sa likod ng sounds. Hindi pa ako sa likod? Anyway. Pero magagawa ko dito. Di tumigil ako kare-reklamo kasi lalo lumalakas ang ulan. Di ba na? Sabi kay Lord, kami matutulog na. Sana bukas, hindi pumaha. Ay di madaling araw, pumunta ako sa UST. Chinek ko po yung ground. Yung corner na lang ng putik, sabi ko. Mamayang alauna, tuloy mo ito. So sinetak na lang yung stage. Nilagay yung altar table, yung mga ilaw, mga upuan. Alas 10, nagsimula umambon. Sabi ko, Lord, di ba napag-usapan na natin kagabihan? At habang ako nagre-reklamo, lalong lumalakas. Parang nag-aamay ka na kay sakit. Pag inanoy mo, patay. Anyway. Nagdadasal ako sa malayo. Saan ka patigilin mo ng ulan? Ay dahil umuulan, itong liturgies, nilagyan ng tent yung altar table. Wala nang makita. Sabi ng aking hinayang na ilaw, may spotlight, Father, uwi na kami. Bakit? Walang makita. Sayang ang ilaw. Ano gagawin ko? Ay dapat wala yung tent. Alam niyo sa simbahan, you can negotiate with liturgies, with the terrorists, but never with the liturgies. Ano pa? Kung ano sinabi ng liturgies, yun ang masusunod. Sabi ko, yun yung sinabi ko. Ay, Father, sayang. Anong gagawin natin? Hindi dasal ulit, dasal. Dasal ulit. Lord, sabi ko, huwag mo na akong bibiruin. Kasi habang nagdadasal, lumalakas ako. Di naman pa Diyos. Lord, ano bang gusto mo? Then I heard the words, remove
You stop the rain and I will remove the tent. Ganun ang kwentuhan natin. Sabi niya, no. You remove the tent and I will stop the rain. Lord, hindi mo ako naiintindihan. Siyempre, pag may ulan na ito, you stop the rain and I will remove the tent. 3 times I heard it so clear and loud. No, sinabi niya, remove the tent and I will stop the rain. Ay, di ako sumunod. Pinupunta ako sa stage. At sabi ko na sa mga tao, and the Lord said, remove the tent and He will stop the rain. Lahat nakatingin sa akin. May 3 paring Dominikano. Sabi ng 3 paring, and whose Lord are you talking to? Dapat tingin mo to, Lord. Tinukotya ako ng kapwa ako, pare. Ay, siyempre, ako yung head of lecture. Tinanggalin siya. Lord, kumigil yung ulan. Ano pa? Natapos kami alas 7 ng gabi. Lumapit si Bishop Tabi Reyes. Sabi niya, salamat ha. O, hindi. Salamat po sa Diyos. Diyos na nagpatigil ng ulan. Ano pa? Remove your tent and God will stop the rain. Brothers and sisters, what are your tents? What are your tents that you have been holding on to that prevents God from blessing you? What are your tents? It doesn't mean it is wrong. It doesn't mean it is sin. It is not simple to put tents. But there are tents that has to be removed so that we can live in faith. There are tents to be removed so that we can live in faith. Ano yung mga tents na yun? Baka humihingi kayo ng pagpapala sa Diyos. Hanggang ngayon hindi ay bibigay kasi may mga bagay kayong ayaw niyong bitawan. Ano kaya yun? Hindi ko alam. Hindi po ba? Ano yun? Maling pangarap? Maling panalangin? Ano yun? Nung kayo po'y mga estudyante, I'm sure some of you, like me, pag ayaw mo pumasok, ang panalangin mo, sana may bagyo. Di ba? Wala kang pakailan kung sino malulunod. Di ba? Sana may bagyo, Lord. Sana may bagyo. Di ba? Yan ang mga panalangin ng mga tamad. Hindi po ba? At pag may exam na hindi ka na pag-aaral, sana magkasakit si ma'am. Di ba? Kaya maraming teacher may sakit eh. Dahil ang dadasan. Di po ba? Mga maling panalangin. Lord, kung hindi ako papayat, patabain mo sa lahat. Kung hindi rin lang ako papasa, sana bumagsak silang lahat. Ano yung mga panalangin na yan? Hello? What are your tents? Tents that you keep on holding that prevents God from blessing you. Ano yan? Naalala po ninyo yung Peter walking on the water. Hindi po ba, anak? If it is you, Lord, tell me to come. And Jesus said, come. Hindi po ba? Naglakad si Peter sa tubig. Naglakad siya sa tubig. Tapos, lumubog. Hindi po ba, anak? Sabi ng mga Bisaya, you little feet. You little feet daw. Kung malaki pa ng feet, hindi lulubog. Ano ba? Faith, hindi feet. Diba? You little feet. You little faith. Ano ba? Diba? Anyway, lumubog. Anong sabi palagi doon? Palagi pinagtutunan ng pansin ng mga pare ang homily na bakit ang liit ng iyong pananampalataya? Tama po ba?
aking tanong sa inyo, nasaan yung 11? Hello? Nasaan yung 11? Lumubog si Pedro. Pero nasaan yung 11? Nasa ba? Hindi po ba? Yung mga rarara. Ako pa rin yun, Hindi po ba? Pero kahit si Pedro yung lumubog, hindi tinatanggi na nakalakad siya sa ibabaw ng tubig. Tama po ba? Walang sino man na nasusulat maliban kay Jesus at kay Pedro na nakalakad sa ibabaw ng tubig. Tama po ba? Yung pong mga Israelita, hindi naman sila lumakad sa ibabaw ng tubig. Binuhan ng Diyos ang dagat. So hindi sila naglakad sa tubig. Itong 11, nandun. 11 disciples failed to walk on the water. Yes, it's true. Peter sank, but he was among who walked on the water. Bakit nandun yung 11? They tried to secure themselves in their own boats. If you want to walk on the water, you must get out of the boat. If you want to walk on the water, you must get out of the boat. Because if you keep walking on the boat, then you are walking on the boat that is in the water. Tama po ba? The only way to walk on the water is to get out of the boat. If you want for God to stop the rain, remove your tents. And what is that tents? Ano pa? Habang nag-iisip kayo, bibigyan ko po kayo ng 4 na pananaw. Paano tayo makakarating sa langit? 4 na pananaw. Ano pa? Hindi naman kailangan sabay-sabay kayo pumunta sa langit. Ano pa? Kung gusto nyo makuna, mahirap lang gano'n eh, no? Nagmimisa ko sa patay, iyakan. Pagkatapos ng misa, sabi na, sana agad may namatay, sabay na lang. Parang wala nang umiiyak. Sabi ko sa kanya, hindi naman tama yun. Inibitahan nyo na ako mag-misa, sasabi na. Hindi naman tayo sabay-sabay dumating, tayo sabay-sabay alis. May ba na? Okay. 4 na pananaw. First, stay focused. Stay focused. Focus on what? That we are just pilgrims in this world. Nakikiraan lang tayo. Yung iba sa atin, mahaba-haba. Ang pananatili. Yung iba, maiksi lang. Nakikiraan lang tayo. Stay focused. We are meant for heaven. Stay focused. Sabi ko nga sa inyo kahapon, isang araw, di ba? Huwag niyong ipagpalit ang langit sa ilang peraso ng poponban. Di ba ba alam? Isipin mo, napunta sa impyerno dahil nag-uwi ka ng poponban. Di ba alam? Mag-uwi ka na ring-ring para sulit. Ano ba? Anyway. Stay focused. We are meant for heaven. Life is short and death is certain. Stay focused. Di ba? Sabi nga pa ni Santa Teresa ng Avila, you have one soul, one life, one death. Isa lang yan. One soul, one life, one death. Pag sinayang mo yan, wala na. Ano niya? One soul, one life, one death. Sabihin mo sa katabi mo. Sabihin mo, mamamatay ka. Diba? One soul, one life, one death. Diba? I want you to look at your aging mother or father. Say those words. Mamamatay ka. Aalis ba siya sa mundong ito na may sama ng loob? Kung mayroong pasasalamat. Di ba?
Dumating tayong walang dala, alis tayong walang dadalhin, pero pwede tayong mag-iwan ng magandang alaala. Di po ba? Hindi tayo habang panahon para dito. Hindi tayo habang panahon. Stay focused. Hindi kayo habang panahon din sa trabaho yan. Stay focused. Mag-retire kayo. Hindi kayo habang buhay na malakas. Stay focused. Do not be deceived. Hello? Tama po ba? Stay focused. Di ba? Second, know your priorities. Know your priorities. Sa Ebanghelyo ngayon, mayroong pag-aaway-away. Ang palaging tanong doon, yan bang pinag-aawayan nyo? Magdadala sa inyo sa langit o magsasama kayo sa impyerno? Di ba? Yung ginagagalit mo, yung ayaw mong masabi, di po ba? May kasabihan sila, pag wala kang utang, hindi ka in. Ha? Pag wala kang utang, hindi ka in. Hindi pa rin ang hindi ako in. Alam mo po ninyo? Kailangan bang maging in? Mga minamahal mga kapatid, sadyang may mga bagay na hindi natin pwedeng pagkasunduan. Kung naalala po ninyo yung ulam na puos, di ba ano? Binalikan ako. Sabi-sabi ng seminarista, Father, nagtatampo si Mama. Bakit? Ay, hindi ka daw kumakain ng buhos. Ay, hindi ko kaya. Ano may kain ko yan? Tapos susuka ko sa harap mo. Di ba, ano? Mas nakakahiya naman doon. Sabi, Father, kasi pag kumain kayo na, ibig sabihin magkaibigan tayo. Bakit ano? Pinipilit ako. Sabi ko doon sa seminarista na, pari na ngayon. Ano? Sabi ko sa kanya, dalawa lang pwede mangyari dito. Suntukin kita. Ikalawa, hindi ka na makakabalik sa seminaryo. Ay, hindi ako pinili na. Alam niya, di ba? May mga bagay na sadyang hindi tayo magkakasundo. Huwag kayong matakot doon. Sadyang hindi kayo magkakasundo. At dahil hindi kayo magkakasundo, alam mo, hindi tayo magkakasundo dito. At yun ang pagkasunduan natin na hindi tayo magkakasundo. Di ba ba? So, magkasundo na rin tayo na hindi tayo magkakasundo. Tama ba? Kaysa pinipilit ninyo yung mga sarili na gawin ang mga bagay na mabigat naman sa inyong mga kalooban. Hindi ba ba? Saan ka galing? Naglibing. Bakit ang dami mong kalmot? Lumabang pa eh. Buhay pa pala. Di ba? May mga bagay na hindi natin makakasunduan. Di ba? Ay, pag hindi mo ako binigyan yan, mamamatay ako. Di ba patay ka? Di ba dinigyan kita? Ano ba? Noong ako may seminarista, meron akong parokya. Pinagdadasal ko, sana kumasan ng dalwas. Kumasan. Lord, behold, nasan ako. Ay, di, wala akong gagawa. Nagpusok ko. Ang unang misa ko, 1850 ang koleksyon. 20 nagsimba. Meron pa hindi ng bilay. 1850. Tatlong beses kong binilang talagang 1850. Ay, kami naman umiiyak din. Ako'y napayak pa. Napayak ako, kabibilang sa tatlong beses, 1850 daw. Tinitingnan ko ba kung may talang, baka naman may talang, wala. Dinagdan ng parokya, walang kama, makasambing tana, walang toilet seat, dinala na anyway. Ay di, pagkatapos mo umiyak, ay di tuloy ang buhay, di ba? Ganun talaga ang buhay ng pare eh. Nadadaan lang sa tawa. Anyway. Ay, ang daming utang. Kinukwenta ko, 1850. Ano ba yung mababayaran itong utang na ito? Kaya pala umalis ang mga pare. Anyway,
ng isip. Natampag ko sa kalsada. Ay, di, sabi ko, pinaliguan mo, pinalagay mo ng salamin kasi malabo ang mata, mayroong bugad sa ano to. Ay, di na matulog ko. Hindi mo pinapasahod, pinapakain mo lang, di ba? Hindi naman niya alam ang sahod, may sahod, di ba? Uy, pinasahod ko rin mo, may mahalag ng koleksyon. Pero dito yung umaga, may itlog kami. May itlog. Hindi, sabi ko, pangalan niya si Tony. Doon, bakit araw-araw tayo may itlog? Wala pa akong binibigay siya ng pera. Sabi ba naman ay, bigay mo ng berhen. Sino berhen naman ang berhen? Sinong berhen dyan ang bibigay, ha? Sabi, yung berhen naman natin. Sinong berhen nga natin? Yun ang ating patron, Nuestra Señora de Salvacion. Paano ka binibigyan? Nasa ilalim mo ng panuta. Sabi ko kay Tony, ano na makalawa ng Tony? Nangingitlog ka ba ng berhen? Eh, pero araw-araw, may itlog talaga kami. May itlog. Sabi niya, tingnan mo, Father. Tingnan mo. Bukas. Tingnan mo. Ay, di, pagkatapos ng misa, di lapasan ng mga tao. Tingnan mo, Father. Inakat yung panda ng berhen. May itlog ba? Oo, may itlog. Ay, di. Hindi ko naman siyempre, nag-sorry ka na kasi 40 may sayang din. Hindi, araw-araw may itlog. Hindi, ito yung nagmimisan. Papasalamat ako sa mahal ko. Salamat ko sa itlog.